When nagkaroon ng pag-aaral at nakakuha ng sampling Oo. ang Department of Science and Technology, ang Philippine Nuclear Research Institute Yes. dito sa mga tubig po sa West Philippine Sea, Yes, at oo. nakita nila meron silang mga nakuha doon na Mataas na mataas level. na level ng radioactive substance. Ang tawag nila iodine 129. 129, O, mga ang kapuso. sabi nila unusually high. Unusually Oo. high, mga kapuso. Ito raw ay itong sangkap na ito, nakikita daw ito sa mga tubig na merong mga nuclear activities. Correct, oo. Nasa linya natin. Nakakapangamba, di ba? Yan, Oo. Siyempre naman. Nasa linya natin si Dr. Angel Bautista, Head ng Nuclear Material Research Section ng PNRI, mga kapuso. Dr. Bautista, magandang umaga po sa inyo. Si Joel Suweng po ito. Good morning po. Magandang umaga po sa Joel, Ma'am Weng at sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Yon, paliwanag nga po sa amin yung unusually high levels ng radioactive substance na iodine 129. Para po sa aming mga ordinaryong Pilipino, ano ang epekto nito at saan ang galing ito? Okay po. So siguro simulan po natin doon sa iodine 129. Yes. Gaya po nung nasabi ninyo, iodine is a rare form po siya ng iodine at hindi nanggagaling siya sa mga nuclear activities. It can be nuclear weapons testing, nuclear fuel reprocessing, o kaya nuclear accidents tulad nung nangyari sa Chernobyl or sa Fukushima. So rare form siya pero slightly radioactive lang po siya, pero nagtatagal kasi siya sa environment ng sobrang tagal, mga millions of years. So usually ginagamit siya ng mga scientists para i-trace nga po yung mga impacts ng nuclear activities. So nakita natin siya sa so nagawa po tayo ng sampling katulong po ng UPMSI all over the Philippines. So mga around 120 seawater samples. At yun, nakita nga po natin medyo mataas itong iodine 129 sa West Philippine Sea, particularly by about 50 to 70% higher. So, Wow. yung unusually high po ay dahil medyo mas mataas lang siya compared doon sa ibang lugar sa Pilipinas. Pero we want to clarify na hindi naman po ito nakakatakot health-wise or environment-wise. So, Ay, hindi tulad siya- na nabanggit ko po kanina. Apo. Hindi siya nakaka-apekto, Hindi naman po. Dr. Angel, doon sa tawag dito, doon sa mga marine- isda. Oo, sa marine. Sa mga isda. Hindi naman po. Opo. Sa ngayon po, hindi po tayo dapat mangamba. Gaya na nabanggit ko kanina, very slightly radioactive lang po to. Pang-trace lang po talaga siya ng nuclear impacts. Saan po Now, nanggaling? kung saan po, opo, doon kung doon tungkol kung saan nanggaling, dahil wala pa naman po tayong mga major nuclear activities ngayon sa ating bansa. Now, parang in-integrate namin yung na nakita natin sa mga seawater natin, including yung mga other published data po all over the region. So tingin namin, ang pinanggagalingan niya ay yung Yellow Sea sa taas po. Kung hindi po familiar yung ating mga nanonood sa Yellow Sea, sea po yan sa north of the Philippines, bordered by the Korean Peninsula, yung South Korea, North Korea, and yung China. So malamang po doon, nung tinignan po natin lahat, medyo doon po talaga pinakamataas eh. And so likely, this is a case po ng transboundary transport, meaning natatransport yung radioactive across borders ng countries, mainly by ocean currents po, yung pag-agos ng ating dagat. Ayun po, sa ngayon, Kung galing po Sa siya ng other Yellow side Sea, po, sorry Doc, kung galing po siya ng sige po. Yellow Sea na nandun sa may Korean Peninsula and China, mahabang panahon ba bago yan nadala sa karagatan natin? Kung transboundary transfer ang nangyari dito? hindi naman po ganoon katagal. Siguro months lang from there. Months, maybe mahaba na isang taon kung sakaling aabot sa atin. Months to years, several years siguro. Pero hindi ganoon kahaba po. Okay. Opo. Naka-apekto na po ba ito sa mga corals natin sa West Philippine Sea? Nakita rin po, actually, doon po nagsimula yung study. Ang una namin tinignan ay yung corals. Nagtingin kami ng corals sa Pacific Ocean side at sa West Philippine Sea side. At napansin namin mataas yung level nung iodine 129 nga sa corals. So, tatanong kami, bakit mataas? So, kaya actually, bumalik kami at nag-collecta ng mga seawater samples para mas investigahan siya. So yun po, nakikita rin siya sa corals. Pero again, hindi naman po nakakatakot na levels kung sa health-wise or environment-wise. Kung halimbawa, clarify lang. pasensya na po sa mga simpleng tanong ko, Doc. Halimbawa, marami ng isda dyan, naghahango ng isda sa West Philippine Sea na mataas ang level ng iodine 129. Yung kinakain namin na isda galing ng West Philippine Sea, hindi yan makaka-apekto sa amin at all?
Definitely po. Sa ngayon po, Mm. itong levels ng iodine 129, hindi po siya, Okay. malayo po siya sa nakakatakot. So, hindi po kailangan mangamba doon sa part na yun. So, hindi rin, I-share ko lang din po, okay lang na yung other side po ng work namin ay doon sa policy side naman. At nakita namin na may policy gap actually tayo. Wala tayong regular na nag-monitor at nagkukuha ng samples at nagbabasa nito. So nagawa po namin ito as a research project, pero research projects only run for several years. So napansin namin na wala pala tayong talaga nagbabantay na regular. So fortunate po na parang hindi pa naman nakakatakot ang sitwasyon ngayon. Pero kung merong mangyaring mas seryoso in the future, di ba mas maganda kung handa po tayo. So isa po ito sa mga rekomendasyon namin. Napadala na rin natin to sa mga kasamahan po namin sa government, for example sa DNR, na sana makapagtayo tayo ng mas magandang sistema ng mga polisiya na talagang may regular na kumukuha ng sample at nagbabasa. Yung kahit yung analytical equipment na lang po nagpupunta pa kami ng Japan para mabasa ito. Wala tayong kakayanan So, dito. kailangan Medyo natin ng pasilidad. mas matagal. Oo, kailangan natin ng tama Kasi po yun ang yun. tatanungin ko po sa inyo. Ano ba relevance? Opo. Kung nagsagawa kayo ng pag-aaral doon pero sinasabi ninyo yung level of radioactive substance na nakuha po ninyo hindi naman ganung bagamat unusually alarming, high. no? Oo. Unusually high. Pero ano relevance kung bakit natin binanggit po ito? Wala naman po ito epekto Opo. sa ating biodiversity kanyo. Opo. So, ang pinaka-importante po talaga ngayon siguro yung nakita natin na dapat talagang ma-establish natin yung polisiya para mas may nakakapagbantay po tayo. Ma-establish din natin yung capability para wag naman sana kung may mas seryosong mangyari in the future, mas handa po tayo. Very relevant and timely din po ito kasi di ba kung hindi ko po alam kung nabalita na po ninyo na ang Philippines din ay nagta-target ng first working nuclear power plant niya sa 2032, year 2032. So yung mga ganitong tipong tinatawag na baseline information, alam natin kung ano yung lagay natin at may kapabilidad tayo para magbasa ng mga ganitong mga bagay. Pa-establish po natin para masanda tayo pag may nuclear power plant na tayo. Alright. Dr. Bautista, Angel, salamat. thank you. Thank you, Sa Okay, paglilinaw po. Maraming salamat po. At Gandang umaga Good sa inyo. morning. Thank you, Dr. Angel Bautista, Head Nuclear Material Research ng PNRI, mga kapuso. Yes.